hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/Kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa intravenous vitamin C and cancer. Okay. So, alam niyo ho ba na ang taong may cancer has a low level of vitamin C inside their body? Bakit ho kaya nagkaganon? So, intindihin natin. And also, di ba karamihan sa may cancer may anorexia? Ibig sabihin ho, walang ganang kumain. Ang reason po doon is because of chronic scurvy. Scurvy is what? Pag sinabi ho natin scurvy, lack of vitamin C. Pero hindi ho acute scurvy, chronic scurvy. Ibig sabihin, kakulangan sa vitamin C for a long period of time, more than 6 months pag sinabi mong chronic. At isa ho sa simptomas ng scurvy is loss of appetite. Kaya ho ang may mga cancer is mababa ho ang level ng vitamin C niyan sa katawan. Bakit ang tanong is, bakit ho, ano ang reason bakit bumabagsak ang vitamin C level sa katawan ng taong may cancer? Okay? So, let's go down to the basic. Ang chemical structure ho ng vitamin C is very, very similar to sugar. And ang food po ng cancer cell is what? Sugar. So, ginagrab ng cancer cell ang vitamin C natin sa normal cell. So, yung mga vitamin C natin sa normal cell natin, inaagaw niya. So, ang kumakain ng vitamin C natin sa normal cell is the cancer cell. Because they thought that the vitamin C is sugar. Okay? So, kasi nga ho, very, very similar ang chemical structure ng sugar sa vitamin C. Akala nila, sugar yon, kaya nakikipag-compete sila sa normal cell by using vitamin C. So, ang resulta ho, yung natural nating normal cell, naaagawan ng vitamin C. So, naglalak of vitamin C yung ating normal cell, kaya ang pasyente nagkakaroon ng scurvy. Di ho ba define natin ang scurvy? S-C-U-R-V as in victory, Y, scurvy, no? So, lack of vitamin C, di ba? Yun ho ang dahilan. Inaagaw ho ng cancer cell. And that is also the reason why karamihan na may cancer, walang ganang kumain. Loss of appetite. Meron silang loss of appetite because of chronic scurvy. We call it cachexia. C-A-C-H-E-X-I-A. So, isa ho sa symptoms ng taong may cachexia is what? Loss of appetite. Okay. Now, kaya ho yung paggamit ng intravenous high-dose vitamin C is effective. Why? So, ginagamit ho yan sa natural medicine or integrative medicine as sa taong may cancer. So, paano mangyayari na ang high-dose intravenous vitamin C can help
in cancer. Ano ang principle? Kasi madalas yung marinig, nagpa-high dose vitamin C ako sa ganun. Yung may cancer, nagpapa-high dose vitamin C. Why? So you need to understand the principle behind effective ang high dose vitamin C sa taong may cancer. Okay. Pag binigyan nyo ng intravenous vitamin C ang taong may cancer, kailangan ho high dose. Hindi pwedeng pa low dose. Kasi, ayun ho, kumbaga ititrick mo sila na akala na naman nila yung vitamin C na inilagay mo sa katawan is sugar or glucose. So, ang gagawin nila, kakainin nila ng kakainin yung intravenous vitamin C na inilagay mo. Para ho silang lobo na hinihipan mo ng hinihipan until mablast mo sila hanggang pumutok yung lobo. So, we are discouraging patient from taking low-dose vitamin C pagka may cancer. Kasi, kung kakainin niya lamang yung vitamin C, hindi niyo siya mabablast o hindi niyo siya mapuputok, finid niyo lang sila or minorish niyo pa sila. Di ba? Kailangan kasi maputok niyo siya. But ang sinasabi nating mablast mo ang cancer cell is microscopic. Hindi ho yung mismong bukol ng may cancer. Alam mo, may bukol sa breast, puputok yung bukol. Hindi ho. Microscopically, cellular level ang pinag-uusapan. Baka ho kasi ma-misinterpret na hindi naman pumutok yung bukol. Sa cellular level po yun mangyayari. Yung cancer cell, microscopically, isa-isa mong ibablast yun by doing high-dose vitamin C. Kaya lang ho, of course, sa conventional medicine, may mga controversy over vitamin C. Ang controversy ho doon ay tatlo. Ang vitamin C daw ho is ineffective against cancer cell. That is number 1. Number 2, that vitamin C interferes with conventional cancer therapies. Ibig sabihin, alam mo, nagkikimo, nakaka-interfere daw yung vitamin C kung at the same time magpapa-high dose vitamin C. And third is, vitamin C is in itself harmful to the cancer patient. Hindi rin po totoo yun. So marami doon tayo sa una, mga inaccurate claim po yan. Kasi marami controlled studies which demonstrate that vitamin C is indeed effective against cancer cell. So yun nga ho yung ipinaliwanag natin kanina na i-feed mo ng very high dose vitamin C intravenous ang pasyente para kakainin niya ng kakainin hanggang sa mablast mo siya. Kaya kailangan high dose and kailangan intravenous kasi hindi niyo kayang i-intake yung very high dose ng vitamin C sa oral. Some of the most interesting studies were done in Japan using over 30,000 milligrams of vitamin C a day. And extensive clinical reports from orthomolecular physician indicate that even higher quantities of vitamin C are even more effective. So, ganun ho. So, mas higher yung dose, mas effective pa ho siya. And not only that, ang vitamin C ho, pagka yan high dose, bukod sa, nakaka-blast yan ng cancer cell, nagkakaroon ho siya ng antimicrobial property. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng antiviral and antibacterial effect. Ibig sabihin, nakakapatay ho siya ng mikrobyo pagka given in high dose. So, kaya ginagamit din ho yan sa may infection. Sa mga may sepsis, halimbawa yung ginagamit na antibiotic, di ho ba ang sepsis life-threatening kung halimbawa naging resistant na doon sa ginamit na antibiotic. So, giving high-dose vitamin C is effective.
Kaya lang, of course, sa sepsis kasi, mabilis lang kasi ang sepsis. Kailangan maagapan mo agad. Yung second issue is vitamin C reduces the side effects of chemotherapy, surgery, and radiation therapy. Hindi ho totoo yun. Kaya yung iba, ayaw nilang co-management ang conventional at natural kasi mababawasan daw yung effect ng chemo, radiation, and operation. Patients on a strong nutritional program have far less nausea and often experience little or no hair loss during chemotherapy. So, yung mga pasyente hong nasa magandang nutritional program, no? Yung more on fruits, vegetable, less meat. So, hindi ho masyadong tinatalaban ng side effect ng chemo like loss of hair, yung pagsusuka, naduduwal. They experience reduced pain. So, less po yung pain, swelling, pamamaga, following radiation, and have faster, uncomplicated healing after surgery. So, mas mabilis hong maghilom yung sugat. And such vitamin-mediated benefit mean that pwede hong magbigay ng vitamin-taking patient. Ibig sabihin ho, mas maibibigay ng oncologist yung full dose ng chemotherapy kung ang pasyente ho ay walang masyadong mararamdamang side effect. So kung hindi masyadong nauseated, kung hindi masyadong naglagas yung buhok, kasi minsan kahit gustong ibigay yung full dose ng chemo, hindi ho maibigay dahil minsan hindi ho makayanan ng pasyente yung chemo. So meaning, kung makatutulong ho yung pagbibigay ng high-dose vitamin C to lessen those side effects, so makatutulong pa nga ho because the oncologist can give the full dose of chemo. So, full-strength chemotherapy is more likely to be effective against cancer cell. And ganun din ho sa radiation therapy, full intensity of treatment is far better tolerated by an optimally nourished patient. So, ibig sabihin kasi, pag nourished patient ka, ibig sabihin, balance yung mga vitamina mo, minerals, carbohydrates, protein sa katawan. Di ho ba, kaya ka nga magbibigay ng high-dose vitamin C. Why? Ang tao nga kung may cancer, mababa ho ang vitamin C content sa katawan. Kaya paano ka magiging nutritionally okay if you lack vitamin C inside the body? So therefore, vitamin C, far from being detrimental, makes a positive contribution to the conventional treatment of cancer. So, mas nakakabawas ho siya ng side effect sa chemo, surgery, and radiation. Hindi ho siya nakaka-interfere, which is yun ang common concept ng ibang conventional doctor. So, hindi ho siya nag-i-interfere. Nakakatulong pa nga ho siya because it lessens the side effect of chemo drug. Therefore, conventional medicine can give the full dose of their chemotherapy because it is well tolerated by the patient. And the third is that vitamin C is in itself harmful to the cancer patient. So, hindi po totoo yun. Even at very high doses, vitamin C ho is an unusually safe substance. Kahit nga ho overdose na ang ibigay mo sa pasyenteng vitamin C, hindi ho mamamatay ang pasyente kasi yung excess na vitamin C or overdose vitamin C, iihi lang ho ng pasyente yan at magkokoso ng diarrhea sa pasyente. Ang pinaka-signal nyo ho, minsan, kasi different individual has different kakulangan. Wala hong parehong dalawang tao na pareho kayo ng deficiency ng vitamin C inside the body. So, yung isa,
Ang kailangan niya, ganitong milligrams, yung isa, lesser. So, ano ang level o palatandaan mo na overdose ka na? Okay. Pag nag-diarrhea ka, yun, no? Pag nag-diarrhea ka from taking oral vitamin C or intravenous vitamin C, meaning overdose. But, hindi naman ho yun dangerous, no? So, yun ang sign mo. And as an antioxidant, ang vitamin C, of course, it is an antioxidant. It is a collagen-building coenzyme. And nakaka-reinforce po yan ng immune system. And vitamin C is vital to a cancer patient. And ayun na nga ho, ang blood work ng cancer patient will invariably show that they have abnormally low level of vitamin C. Kaya lang, kung yung, alimbawa, may mga nakikinig sa atin, may cancer right now, no? Ang tendency nila is mag-take ng vitamin C. We are discouraging low-dose vitamin C. Yung mga oral ho na pa 500, 1,000, kahit pa ho 2,000, low dose pa rin ho yan. Pag sinabi niyo ho kasing high dose vitamin C, from 10,000 milligrams to 25,000 to 30,000 milligrams, hindi niyo ho kayang inumin yan. Kaya, and it is best given inside the body through intravenous route. Hindi ho masyadong effective pag oral. Why? Due to our digestive enzyme, whatever we take, whether it is an antibiotic, vitamins, no, nababawasan ho ng 40% oral meds or vitamins that we are taking. So, kaya ho, mababawasan pa yun, yung milligrams ng, so yung tinake mong 2,000 milligrams, so 4 na capsule ng vitamin C, hindi ho yun ma-absorb ng katawan mo as 2,000 because 40% of the 2,000 will be damaged by our digestive enzyme. Hindi ho katulad, lalo na ho sa antibiotic. So for example, ang prescription is 500 milligrams every 8 hours. So yun ang tamang dosage. But the 500 milligrams, pagdaan ho niyan sa stomach natin, 40% will be damaged. So ilan na lang ho? Yung 60%. So, hindi na ho 500 milligrams yun. So, underdose. May mga kaso ho tulad ng pneumonia, which is very deadly and fatal. Hindi ho masyadong tinatalaban ng oral antibiotic. And lalo na kung medyo malala yung pneumonia. And actually, wala naman hong pneumonia na hindi serious o hindi malala. Very tricky ho yan. Minsan wala kang mararamdaman, matagal ka na palang may pulmonya. Then kinaumagahan the next day, hirap ka ng huminga. From being normal to severe. Kailangan, so as not to waste time and to save the patient, you need to give an injectable antibiotic. So siyempre, pag injectable, with the guidance of a doctor, no? So, sayang ho kasi ang and we have received a lot of patients, hindi naman ho talaga gumaling. No? So galing na ho sa 3, 5 doktor, binigyan ng oral antibiotic for 7 days, yung iba 10 days, yung iba 2 weeks. Wala ho. Iigil lang ho ng mga 1 week, tapos after that, balik ulit. So may pneumonia pa rin. So, ang inaagapan ho natin sa ganyan is yung makatawid yung mikrobyo sa puso. Kasi pag nasira na ho ang heart muscle, heart valves, that is already irreversible. And hindi na ho makakapump yung heart natin. So, mamamatay ho ang pasyente. Kasi kahit gaano karami ang budget mo, pera mo, magaling ang doktor mo, magaling ang ospital mo, pag nasira na ho ang puso, sira na po. Hindi na ho yan maibabalik. That is the reason why pag bagsak na ho ang oxygen ng pasyente, dun ho sa pulse oximeter, di ba? Merong oxygen saturation. Tuloy-tuloy na ho yan. Matagal na ho dyan ang 3 araw.
masisira ang kidney, then makocomatose, then the last is sepsis. Pag sepsis na ho, kaya ang may pneumonia na bumabagsak ho ang BP is dangerous. Ibig sabihin, papunta kang sepsis. Mas mabuti na ho yung mataas ang BP, may pwede kang gamot na ilagay sa ilalim ng dila to increase the blood, to lower down the blood pressure. Pero ho, baliktad, pag mababa ang BP, medyo critical po yun. Wala hong pampataas ng BP. Kung may gamot hong pampataas ng BP, sisirain naman ho yung kidney ng pasyente. In short, yung pagbibigay ho ng intravenous high-dose vitamin C is beneficial at wala naman ho yung side effect. So avoid using low dose because para nyo lang hong finifeed or ninonorish yung cancer cell kung hindi nyo naman siya mabablast or mapuputok. Bukod ho sa nakakablast siya ng cancer cell, high-dose vitamin C is having an antimicrobial property, nakakapatay ho ng germs, and ang high-dose vitamin C ho is kailangan po yan sa collagen formation. So, hindi ho magkakaroon ng magandang collagen formation or synthesis without vitamin C. And vitamin C is what? Hindi ho yan napoproduce ng ating katawan. Makukuha ho natin ng vitamin C from our diet. So, kailangan isusupplement either from supplementation, iinom ka ng vitamins, or sa pagkain. Kung ang kinakain ho ay walang masyadong vitamin C content at hindi ho nagba-vitamin C supplementation, ayun ho, talaga hong very low level yan sa katawan. And treatment. No? So, IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ang KKK, ako si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Adoctanomy 5544. Allergy din po ba yung kagaya ng hipon pag nakain? Siguro yung nag-hives. Tinatanong niya kung... Oo, kung allergy din ba yun? Yes, the answer is yes. Oo, yun na nga po yun. Yun nga yung pinaka-common na alam na allergy ng Oo, tao. Yung pagkakaroon ho ng Yung mga sa seafood, sa chicken, yes. ganyan. Kadalasan food allergy ang alam ng tao. No? And ayun, minsan yung hives na yan, mag-a-appear yan pag nakakain ka, then mawawala din siya. So, the usual thing that we are going to do is iinom ng antihistamine, di ba? But ang root cause ho ng, kumbaga pabalik-balik lang yung allergy, pagka ganun lang ho ang gagawin natin, na iinom lang tayo ng anti-allergy. Pag nakakain ka uli, mag-a-allergy ka uli. Kaya lang, ang allergy, pag tagal ho, lumalala. Kasi ang root cause ho ng allergy is lack of water and parasite. So, syempre, yung paaraw-araw hong unintentional chronic dehydration, yung araw-araw na kakulangan mo sa pag-inom ng tubig, kung 12 glasses a day ka, yung naiinom mo araw-araw is 6 na baso lamang. So, everyday, tumatagal, mas lumalala yung dehydration mo. So, mas lalala ang allergy mo. Lahat po ng may allergy, tanungin mo, ilang basong tubig sila, ano lang ho yan, 2 to 3 glasses a day. Hindi ho yan magmimintis. And, ayun na nga ho, aside from allergy, body pain. Yan ho ang common general symptoms ng taong may kakulangan ho sa water. No? So, i-correct nyo ho yan. Pero kung severe yung allergy nyo, pa-IV fluid na ho kayo dito. No? Kasi mas mabilis ho makorek pagka ho IV fluid kesa sa iinom lang ho kayo ng
iinom ng water. Kasi pagka medyo hindi maganda yung cells niyo mag-hold ng water, iihi nyo lang po yun. No? So, walang tayong oras. So, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, pasukin niyo ho yung Century City, nasa loob ng compound ang Centuria Medical Makati, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And late afternoon po ang ating clinic hours. ID. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay merong asymptomatic pneumonia, and sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, whole body scan po yan, and detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. ID. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako si Ivy at sa may inyong katotohanan. Salamat.